Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o siya 65 pataas at nakatanggap ng SSS pensyon, pakinggan nyo mabuti ang mga susunod kong sasabihin dahil may napakahalagang update tayo para sa Enero 2026 na dapat ninyong malaman ngayong buwan pa lang. Hindi ito simpleng paalala lang tungkol sa schedule, may mas malalaking balita tayo na makakaapekto sa inyong pensyon simula ngayong taon at marami sa inyo ay hindi pa nakakaalam nito. Narito ang totoo, mga kapamilya. Maraming pensioners ang nag-aalala kung kailan dadating ang kanilang January pension dahil sa mga holiday sa Pasko at Bagong Taon. May mga nag-iisip na baka ma-delay, baka ma-hold, or baka may problema sa payout. Pero hindi lang yan ang dapat ninyong bigyang pansin. Mayroon ding mga pagbabago sa pension amount na nagsimula na noong September 2025. At kung hindi ninyo alam yan, posibleng hindi ninyo na-maximize ang pera na dapat ninyong natatanggap. Kaya pakiusap, makinig kayo ng mabuti dahil ang video na ito ay makakatulong sa inyo na makuha ang tamang halaga ng inyong pensyon, maiwasan ang pagkawala ng pera, at maintindihan kung paano maging strategic sa inyong retirement income ngayong 2026. Mas mahalaga pa to kaysa sa iniisip ninyo dahil ang bawat piso ay importante, lalo na sa panahon ngayon na ang gastusin ay tumataas ng tumataas. Alam nyo ba na simula noong September 2025, may naganap na historic pension reform sa SSS? Ito po ang unang 3-year pension increase program sa buong 68-year history ng SSS at ito ay approved mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. Kasama ang direksyon ng dating Finance Secretary Ralph Recto at ang kasalukuyang Finance Secretary Frederick Go. Ang programa na ito ay specially designed para sa lahat ng SSS pensioners at hindi ito biro dahil ang layunin nito ay tumaas ang inyong pensyon ng humigit kumulang 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners sa loob ng 3 taon. 3 taon na tulong, mga kapatid, hindi one-time lang. Ngayong Enero 2026, kailangan ninyong maintindihan kung paano ito makaka-affect sa inyo at ano ang dapat ninyong asahan sa mga darating na buwan. Ang first tranche or unang wave ng pension increase ay naganap na noong September 2025. Ang retirement at disability pensioners ay nakatanggap ng 10% increase habang ang death o survivor pensioners ay nakatanggap naman ng 5% increase. Ibig sabihin, kung dati ang average monthly pension ninyo ay mga 9,900, ngayon ay tumaas na ito sa approximately 10,190 para sa retirement pensioners. Yan ay additional na humigit kumulang 9,990 bawat buwan, mga kapatid. Multiply ninyo yan ng 12 months, yan ay may 11,180 extra per year na. Malaking tulong yan lalo na sa mga gastusin sa gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Pero alam ninyo ba na may second tranche pa na darating sa September 2026? At may third tranche pa ulit sa September 2027? Kaya kailangan ninyong malaman kung paano magplano ng maayos para sa mga susunod na taon. Ngayon, pag-usapan natin ang payment schedule para sa Enero 2026 dahil dito maraming pensioners ang nalilito. Kailangan ninyong maintindihan ang konsepto ng date of contingency. Ang date of contingency ay ang petsa kung kailan officially nagsimula or na-approve ang inyong pension. Base sa date na yan, i-group kayo ng SSS into 2 batches at ang batch na yan ang magdedetermina kung kailan kayo makakatanggap ng inyong pension bawat buwan. Normally, ang batch 1 pensioners ay tumatanggap ng pension nila sa first day ng buwan habang ang batch 2 pensioners ay tumatanggap naman around the middle ng buwan, usually sa 16th. Pero dahil ang January 1, 2026 ay New Year's Day, holiday yan, kaya hindi pwedeng mag-credit ng pension sa araw na yan. Kaya ginawa ng SSS, ang batch 1 pensioners ay nakatanggap na ng kanilang January pension ng mas maaga bago pa matapos ang 2025. Pakinggan ninyo to ng mabuti. Kung kayo ay batch 1 pensioner, ang January 2026 pension ninyo ay ini-credit na sa inyong account on or before December 29, 2025. Yes, nakuha ninyo na yan bago pa mag-New Year.
Ito ay ginawa ng SSS para masigurado na may pera kayo during the holiday season at hindi kayo mahihirapan sa gastusin, pero kung hindi pa kayo nakakatanggap by December 29, dapat kayo tumawag agad sa SSS hotline or pumunta sa nearest branch ninyo para mag-inquire. Baka may problema sa inyong bank account details or may kailangan i-update sa records ninyo. Huwag kayong maghintay ng matagal dahil bawat araw na delay ay dagdag problema sa inyong budget. Samantala, kung kayo naman ay Batch 2 pensioner, ang schedule ninyo ay walang pagbabago. Kayo ay makakatanggap ng inyong January pension sa January 16, 2026 dahil walang holiday na nakaka-affect sa petsa na yan. Ngayon, very important itong susunod kong sasabihin dahil maraming pensioners ang hindi alam kung aling batch sila. Paano ninyo malalaman kung batch 1 o batch 2 kayo? May ilang paraan. Una, tignan ninyo ang inyong pension notice mula sa SSS. Doon nakalagay ang inyong date of contingency at ang inyong batch classification. Pangalawa, pwede ninyong i-check ang inyong SSS online account through the My SSS portal. Doon makikita ninyo lahat ng details tungkol sa inyong pension, including the payment schedule. Pangatlo, pwede kayong tumawag sa SSS hotline at mag-inquire directly. Ang number nila ay 02-8920-6446 para sa Metro Manila o 1455 para sa landline outside Metro Manila. 4 na oras ang operating hours nila mula 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Huwag kayong mahihiyang tumawag dahil trabaho nila yan na tulungan kayo. Pero heto pa ang mas importante. Kailangan ninyong siguraduhin na ang inyong bank account details sa SSS ay updated at tama. Napakadaming pensioners ang nahihirapan makatanggap ng pension on time dahil mali or outdated ang bank information nila sa SSS records. Halimbawa, nagpalit kayo ng bank or nag-close ang dating account ninyo pero hindi ninyo in-update sa SSS. Ang mangyayari niyan, yung pension ninyo ay mapupunta sa closed account at mahihirapan kayong i-retrieve. O kaya naman, mali ang spelling ng pangalan ninyo sa bank account compared sa SSS records, magkakaroon ng mismatch at ma-hold yung payment. Kaya very important na pumunta kayo sa SSS branch at mag-update ng inyong information kung may mga pagbabagong nangyari sa inyong bank account. Mayroon ding isa pang bagay na dapat ninyong alamin tungkol sa pension amount ngayong 2026. May mga naririnig akong balita na may additional 2,210 pension adjustment na ibibigay sa eligible pensioners starting January 2026. Base sa mga information na lumalabas online at sa mga discussions sa SSS circles, ang adjustment na ito ay automatic at hindi na kailangan mag-apply. Ang 2,210 na yan ay idadagdag sa regular monthly pension ninyo, hindi one-time bonus. Meaning, permanent increase yan sa inyong monthly benefit. Pero kailangan ninyong maintindihan na ang 2,210 adjustment na yan ay hindi applicable sa lahat. Depende yan sa inyong contribution history at pension category. Kaya kung makikita ninyo sa inyong bank statement na may additional amount na 2,210, yan na yan. Pero kung wala, hindi ibig sabihin na may problema, baka hindi lang kayo covered ng specific adjustment na yan based sa classification ninyo. Isa pang program na dapat ninyong malaman ay ang SSS Pension Loan Program. Ito ay available para sa retiree pensioners at surviving spouse pensioners. Kung kailangan ninyo ng dagdag na financial assistance, pwede kayong mag-apply ng loan hanggang 300,000 para sa retiree pensioners at 150,000 para sa survivor pensioners. Ang interest rate ay mas mababa compared sa ibang lending institutions at ang payment ay automatic na deducted from your monthly pension. Pero mag-ingat kayo dito, hindi ito free money. Utang pa rin ito na kailangan ninyong bayaran with interest. Kaya before kayo mag-apply, siguraduhin ninyo na kailangan ninyo talaga at kaya ninyong bayaran. Huwag kayong mag-loan lang dahil available lang o dahil gusto lang bumili ng hindi essential items. Remember, kapag nag-loan kayo, babawasan ang monthly pension ninyo dahil doon pupunta yung payment every month. Kung ang pension ninyo ay 10,000 per month,
tapos mag-loan kayo at ang monthly amortization ay 3,000, ibig sabihin 7,000 na lang ang matatanggap ninyo bawat buwan. Kaya isipan ninyo mabuti. Tungkol naman sa tax implications, importante rin itong maintindihan. Based sa current Philippine tax laws, ang SSS pension ay generally hindi taxable. Ibig sabihin, ang amount na tumatanggap ninyo every month ay hindi na kinakaltasan ng income tax. Pero may mga exceptions dito, lalo na kung meron kayong ibang source of income aside from your SSS pension. Halimbawa, kung meron pa kayong business or rental income, yung income na yan ay taxable pa rin at kailangan ninyo i-declare sa BIR. Ang SSS pension lang mismo ang exempt, hindi ang lahat ng income ninyo. Kaya kung may ibang income sources kayo, consult with a tax professional para masigurado na compliant kayo sa tax laws at hindi kayo magkakaroon ng problema sa BIR in the future. May isa pang importanteng tip na gusto kong ibahagi sa inyo, lalo na sa mga pensioners na mahilig pumunta mismo sa SSS office para sa mga transactions. Alam ninyo ba na mas mabuti na mag-schedule ng appointment online bago pumunta sa branch? Ngayon kasi, ang SSS ay nag-implement ng appointment system para maiwasan ang long queues at crowded offices lalo na sa panahon ngayong may health concerns pa rin tayo. Pwede kayong mag-schedule through the My SSS portal. Just log in, piliin ang branch na gusto ninyong puntahan, piliin ang date at time slot at mag-print ng appointment confirmation. Pagdating ninyo sa office, priority lane kayo dahil may appointment na, hindi yung walk-in na mahabang pila. Mas mabilis, mas convenient, at mas organized ang proseso. Suggestion ko rin, pumunta kayo ng maaga sa umaga para mas konti ang tao. Ang peak hours kasi sa SSS offices ay usually mga 10 a.m. to 2 p.m. Kaya iwasan ninyo yung time frame na yan kung kaya. Ngayong pag-usapan naman natin ang strategies para ma-maximize ang inyong retirement income ngayong 2026 at sa mga susunod na taon pa. Una, budget wisely. Kahit na may pension increase na naganap, ang cost of living ay tumataas din, kaya kailangan pa rin ng disciplined budgeting. Ilista ninyo ang lahat ng monthly expenses ninyo, priority ang essentials like pagkain, gamot, utilities, at rent o mortgage. Kung may sobra, doon na kayo mag-allocate for other things like leisure or entertainment. Pangalawa, mag-invest sa preventive health. Mas mura ang prevention kaysa sa cure. Regular check-ups, proper diet, exercise kung kaya, at pag-inom ng maintenance medicines on time ay makakatulong para hindi kayo magkaroon ng major health problems na mas mahal ang gastusin. Pangatlo, explore other benefits available sa senior citizens. Maliban sa SSS pension, may mga discount programs din kayo under the Senior Citizens Act. 20% discount sa medicines, hospitals, restaurants, supermarkets, transportation, at marami pang iba. May 500 monthly stipend din ang DSWD para sa indigent senior citizens through the Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Check ninyo kung qualified kayo para may additional income source kayo. Gusto ko ring mag-remind tungkol sa mga possible pension adjustments o clawbacks na maaaring mangyari. Bagamat ang SSS ay nag-announce ng pension increase, may instances na pwedeng mag-adjust ng payment kung nakita nila na may discrepancy sa records o may overpayment na nangyari sa nakaraan. Halimbawa, kung may administrative error na nag-result sa mas mataas na pension payment kaysa sa dapat, pwedeng mag-request ang SSS ng reimbursement or i-adjust ang future payments para mabawi yon. Hindi ito common, pero nangyayari. Kaya importante na regular ninyong i-check ang inyong pension statement at suriin kung tama ang amount na natatanggap ninyo based sa inyong contribution history. Kung may nakita kayong discrepancy or may tanong tungkol sa computation, mag-inquire agad sa SSS para ma-clarify at maiwasan ang future problems. May mga hidden benefits din na hindi alam ng maraming pensioners. Una, kung kayo ay member ng SSS at nag-contribute ng mahigit 120 months, eligible kayo sa lifetime pension. Hindi yan titigil kahit gaano pa kayo katagal mabuhay, tuloy-tuloy ang pension ninyo. Pangalawa, kung may dependents kayo, may additional benefits din sila under certain conditions. Halimbawa, kung may dependent children na
below 21 years old at nag-aaral pa, may additional pension para sa kanila. Pangatlo, may funeral benefit din na 40,000 to 60,000 depending sa inyong contribution at ito ay mabibigay sa designated beneficiary ninyo para sa burial expenses. Apat na ito, may housing loan program din ang SSS kung plano ninyong bumili o mag-renovate ng bahay. Ang interest rates ay mas competitive compared sa commercial banks at ang payment terms ay mas flexible. Tungkol sa mga susunod na pension increases, heto ang timeline na kailangan ninyong tandaan. September 2026, yan ang date ng second tranche ng Pension Reform Program. Makakakuha ulit ng additional 10% increase ang retirement at disability pensioners at 5% increase ang survivor pensioners. So kung ang pension ninyo ngayon after first tranche ay 10,190, by September 2026, tataas pa yan ng another 10%, magiging approximately 11,979. Then by September 2027, may third and final tranche pa, another 10% increase ulit. Pag natapos na ang 3-year program, ang total increase ninyo from September 2025 base ay approximately 33% para sa retirement disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners. Malaking bagay yan over the course of 3 years at ito ay tulong na makakarating sa millions ng pensioners nationwide. Pero alam ninyo ba na ang pension increase na ito ay may kapalit din sa fund life ng SSS? Based sa actuarial studies, ang pension reform program na ito ay mag-shorten ng fund life ng SSS from 2053 to 2049. Ibig sabihin, mas mabilis mauubos ang pera sa fund dahil sa increased pension payouts. Pero sabi ni SSS President Robert Joseph Declaro, confident sila na ma-offset yan through stronger cash flows from previous contribution increases, enhanced collection efforts, at coverage expansion. Ang SSS ay nag-implement na rin ng 1% contribution increase noong January 2025 from 14% to 15% at ito ay part ng rate hike program na nagsimula noong 2019. Ang kita din ng SSS from investments ay tumutulong para sa sustainability ng fund. As of 2024, ang SSS ay may almost 55 billion in assets at may 11.3 billion in reserves. Kaya kahit papaano, may financial cushion sila para sa future. May isa pang program na dapat ninyong abangan sa 2026 at ito ay ang microloan program. Ang program na ito ay recently approved ng Social Security Commission noong December 17, 2025 at expected na i-implement early 2026. Ang microloan ay designed para sa short-term needs, may 15 to 90-day tenor at may 8% interest rate per annum o 0.67% per month. Mas mababa ito compared sa traditional lending companies o pawn shops. Ang partnership ay gagawin through selected financial institutions at ang layunin ay magbigay ng safer at more affordable borrowing option para sa members. Kung may emergency expenses kayo or kailangan ng quick cash for legitimate purposes, pwede itong option na yan. Pero again, utang pa rin yan na kailangan bayaran so gamitin lang kung necessary talaga. Sa closing, gusto kong mag-remind sa lahat ng pensioners na maging vigilant at proactive sa pag-manage ng inyong retirement benefits. Huwag kayong maghintay na may problema na bago kayo kumilos. Regular check ng inyong SSS account, pag-update ng information, pag-monitor ng pension statements, at pag-attend sa mga orientation programs ng SSS ay makakatulong para mas maintindihan ninyo ang inyong rights at benefits. Tandaan, ang pension ninyo ay result ng decades ng inyong trabaho at contribution. Deserve ninyo na makatanggap ng tama at on time, at deserve ninyo din na mabuhay ng komportable sa inyong retirement years. Ang mga updates na ito para sa Enero 2026 ay simula pa lang. May mga darating pang changes at improvements sa programa ng SSS at ang best way para maging updated ay regular kayong mag-check ng official SSS channels, mag-subscribe sa mga legitimate news sources, at huwag maniwala sa mga fake news or misinformation na kumakalat sa social media. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito na maintindihan ang January 2026 SSS pension schedule, ang ongoing pension reform program,
at ang mga strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Kung may mga katanungan pa kayo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS directly o mag-consult sa mga authorized representatives nila. Stay informed, stay healthy, at God bless sa ating lahat this 2026.